matindi, wala ka, wala kang appointment dyan sa lugar na yan. Nanduro na sa kapilang kalsada. Tapos ikaw pa may ganang mangalit. No, so ate, ang isi-share ko po sa inyo ay isang video na mostly para to sa mga may kanya, no, ng sasakyan, yung mga nagmamaneho, yung mga may-ari na sarili nilang sasakyan or may ginagamit na sasakyan. No? Isa rin po akong may-ari na sarili kong sasakyan. Okay. Lagi pong problema kahit saang lugar is yung parking. No? Talagang ang hirap. Kung hindi may bayad, mahirap talaga humanap at kung makahanap ka man, yung bayad kung minsan ang mahal. No? At halos lahat, lalo na sa Metro Manila, pinakamababa na ata 50 na bayad sa mga parking, sa mga pay parking. Ngayon, doon naman sa mga walang bayad, di ba? Napakadalang. Normally, sa mga malls yan. Yung hindi na halos lahat, no? Karamihan nga, may mga bayad na rin sa mga malls. Kung bakit ko ito nababanggit kasi, dito sa isi-share kong video, obviously, no? Pasensya ka na ate, hindi kita kilala, no? Pero kasi, bilang isang driver din, or nagda-drive ng sasakyan ko, lalo't makikipark ka lang naman, hindi ka rin naman magbayad. No? Nakikipark ka na nga lang, tagilid pa yung parking mo, at hindi ka pa doon sa establishment na pinagparkan mo pupunta. Sa ibang lugar ka pala pupunta. Tapos ikaw pa yung may ganang magalit nung sinita ka. Huwag naman po gano'n. Konsiderasyon naman po. Hindi porke may sasakyan tayo, isiga na tayo. Kaya matuto po tayong magpakumbaba, lalo na kung tayo yung may sasakyan. No, kahit saan po kasi tingnan, tayong mga may sasakyan, oras na may mangyari, part po tayo ng magiging problema at magkakaproblema. Okay? So ito po yung sinasabi ko kung bakit dapat maging matuto tayong makiusap, no? Lalo't nakikisuyo lang tayo, no? So ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Kayo na po yung husga rin, no? Hindi ko po ito nilalabas para siraan si ate. Gusto ko lang pong ipakita yung naging pagkakamali ni ate, regardless kung ano man yung nasabi sa kanya. Okay? So, play po natin yung video. Opo. Hindi po sa inyo yun, ma'am. Tingnan niyo po yung parking niyo, ma'am, oh. Sabi mo sa akin, tukulong ako? Tingnan niyo po yung parking niyo, ma'am. Tama niyo po ba yan, ma'am? Sabi mo sa akin, tukulong ako? Wala akong sinabi, ma'am. Kayo po nagsabi, ma'am. Kayo po nagsabi, ma'am. Dito kayo nagpa-park, ma'am, oh. Tapos doon pupunta kayo, ma'am. Sabi mo sa akin, tukulong ako? Ipopost ko po ito, ma'am, para makikita sa may-ari. Wala akong sinabi, ma'am. Wala akong sinabi, ma'am. Wala akong sinabi, ma'am. Sige, ma'am, ipopost ko po. Tapos dito kayo nagpa-park, ma'am, oh. Ma'am, tinan niyo yung parking niyo, ma'am. Tama niyo po ba yan, ma'am? Tinan niyo yung parking niyo, ma'am. Tama, ma'am. O, bakit? Ito naman yun na. Oh, asan niyo, ma'am? Tama niyo yung parking niyo, ma'am? Tama ba yung sabihan mo kung loko-loko? Tama yung parking niyo, ma'am? Bakit sabihan ako ng loko? Tinan niyo yung parking niyo, ma'am. Kung tama, ma'am. Tinan niyo po, oh. Tama ba? Tama ba? Tinan niyo po. Tinan niyo yung parking niyo. Ayan, ako parking. Opo, oh. Tinan mo, nananakit na po kayo. Nananakit na po kayo, ma'am. Nananakit na po kayo. Tingnan niyo po, ma'am, oh. Parking niyo. Ipopost ko po ito, ma'am, para masaya po kayo, ma'am. Sige, ma'am. Oh, dito po kayo po nagpa-park. Saan kayo pupunta, ma'am? Tama niyo po ba yung ginawa niyo, ma'am? So yan, no? Kayo na po ang humusga. No? Kung sino po ba talaga yung mali. Okay? Lipat natin dito para makita po ninyo yung parking na ginawa ni ate. Dalawang parking lot yung kinuha niya. At kasi nakatagilid siya. No? Obviously, maling-mali ka ate. No? Dahil sa ginawa mong pag-park,
Tapos, well, kung masabihan ka man ganun, halimbawa sinabihan ka man ni ate na loko-loko ka, kasi tignan nyo naman po yung ginawa nyo. Parang hindi kayo dumaan sa isang driving company, no? Hindi kayo nag-aral ng driving lessons. Baka natuto lang po kayo sa mga sa mga tinuturo-turo lang sa inyo ng mga kaibigan nyo. Pero kahit na po, no? Regardless, ito po halatang maling-mali na, ate. Nagpipilitan mo pa na yung maririnig nyo sa video na sabi ni ate, doon naman, dyan naman daw siya nakapark. Siguro yung sinasabi nung kausap niya is another side, no? Maaring hindi nasakop nitong pinagparadaan niya. But even though, di ba, bilang isang disiplinadong driver, you won't do like this. Ano po to, simply basic po ito eh. No? Doon sa mga nagda-drive ng mga sarili nilang sasakyan. Di ba? And you're not making your business sa side nila, no? Makita niyo, tumawid pa si ate sa kabila. So, kung baga, nakikipark lang si ate. Nakikisuyo lang siya. No? Kasi alam nyo, katulad niya, bakante naman yan eh. Since may tao, saglit ka lang naman sa pupuntahan. Gasinong makiusap ka naman, di ba? Gasino na lang makiusap ka. Ngayon kung hindi ka payagan, wala kang choice. Di ba? Kasi private property actually yan eh. No? Pag-aari yan ng kung sino man yung nangungupahan dyan. Kahit na sabihin nating wala pa, sarado pa yung establishment na yan, you're not allowed to park dyan nang walang pahintulot nung may kanya. Ate, basic lang po ito. Hindi po kita sinisiraan, ate. Ha? Hindi ko nga pinapakita yung sasakyan mo. Ha? Yung plate number ng sasakyan mo, hindi kita pinapakita. Ang sa akin dito is yung actions na ginawa mo. Nakipagtalo ka pa dyan sa kausap mo, and ikaw pa yung may lakas ng loob na halos saktan siya dahil dinutdut mo pa yung telepono mo sa mukha niya, maybe hoping na matabig niya yung telepono mo. And magkabaliktad yung istorya. Di mo ba? I'm not saying na ganun po yung intention nyo. Ang akin lang, baka. Di ba? Dahil medyo mainit na si ate. So, maging aral po ito sana sa ating lahat ng mga may kanya ng sasakyan o may-ari ng sasakyan. No? Matuto po tayong, basic po kasi ito eh, na road courtesy, no? Unang-una, paano kung dumating bigla yung may-ari or paano kung dumating dyan yung may appointment dyan sa pinaradahan mo? Dahil yung mga ganyang parking space na yan is para sa customer at sa may-ari ng establishment. Di ba? Paano kung mayroong maagang dumating na customer din dyan? Diba? O sige, sabihin na natin pag magsasara na yan kasi we don't know what time these things happen. Diba? Sabihin na natin na sarado na, pauwi na wala na dyan yung mga trabahador. Okay, but still, diba? Mali pa rin yung ginawa mo, ate. You're occupying 2 parking space dyan sa sasakyan mo. At ang matindi, wala kang appointment dyan sa lugar na yan. Nagduro na sa kapilang kalsada. Tapos ikaw may ganang mangalit. No, so ate, maling-mali po yung ginawa ninyo. Kung sakali mang naging pagsabihan man kayo ng hindi maganda, kung totoong nasabihan kayo ng loko-loko, well, ano po ba matatawag dito sa ginawa ninyo? Di mo ba? So, sa katulad po na mayroon din sa akin, please po, no, matuto po tayong rumispeto, no, doon sa mga nasa kalsada at sa mga parking space na katulad nito. Pwede po kayong makiusap. Kung hindi kayo papayagan, wala po tayong magagawa dahil private property yan. No? So, maghanap po tayo nung pwedeng bayaran. Kaya kung ayaw nyo magbayad, magsama kayo ng pwedeng mag-drive sa inyo or iwanan nyo sa sasakyan para just in case, diba? At meron kayong lalakarin na mabilis lang naman, mayroong nanduron sa sasakyan na pwedeng magsabi. Okay? So, ingat po tayo sa mga mayroong may sasakyan dyan. At maging aral po sa atin na itong nangyari kay ate at huwag na sana nating tularan. Pasensya ka na ate. I don't know you but your action is what I'm criticizing, not you, yung nagawa po ninyo.
Okay, so hanggang dito na lamang. Maraming salamat.